إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maliban sa papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, paalalahanan ko po kayo lalo na ang aking sarili. Ating katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod tayo sa anumang kanyang mga ipinag-uutos at iwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Katiyakan ito ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alalahanin natin mga kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat palakasin pa natin, pagtibayan pa natin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nag-iisa at natatangi. Siya ang nag-iisang tagapaglikha. Siya ang tanging may karapatan at kakayahang pumili at gumawa ng anumang kanyang naisin. Tulad ng kanyang sinabi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. At ang iyong Panginoon ay lumilikha ng anumang kanyang nais at siya ay at pipiliin. Mag-isa lang ang Allah subhanahu wa ta'ala na kumokontrol at namamahala sa sanlibutan ayon sa kanyang nais, ayon sa kanyang karunungan at ayon sa kanyang pagmamahal at ayon sa kanyang kagustuhan. Kanyang pinipili mula sa kanyang mga nilikha, mula sa kanyang mga nilikhang lugar, mga tao, o oras, o alinmang mula rito na kanya itong dakilain at dagdagan ng maraming mga kabutihan. Nasa kanya o nasa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang mag-isa ang dapat magdesisyon. Mga alipin ng Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyan niya tayo ng biyaya. Ang umma na ito ay binigyan biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa isang gabi o mula sa gabi ng dakilang buwan na ito. At ito ang gabi ng Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan o ang gabi ng kapangyarihan. Ang gabing ito ay dinakila ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanya itong pinarangalan. Kanya itong binigyan o nilagyan ng maraming biyaya at mga kabutihan at katotohanan. Ang gabing ito, kung tayo ay nangangakong tunay na mga Muslim, ang gabing Laylatul Qadar ay tayo'y naniniwala at napamahal ito sa atin. Napamahal na sa atin bilang mga Muslim ang gabing ng Laylatul Qadar dahilan sa napakarami nitong biyaya o kabutihan. Kabilang sa mga biyaya, mga alipin ng Allah, ay ang mga sumusunod. Una, napakamabuti
ang gabi ng Laylatul Qadar, sapagkat ito ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawing itong oras o panahon na ibaba ang kanyang mga salita. Sa gabing ito ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran tulad ng kanyang pagkasabi, "Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbik, innahu huwas sami'ul alim." Katotohanan aming ibinaba o ipinahayag ang Quran sa gabi o sa pinagpalang gabi. Katotohanan, kami ay lagi nang nagbabala para sa mga sangkatauhan. Doon, ipinagpalang gabing iyon o sa pinagpalang gabing iyon ay itinakda ang bawat kautusan ng matalinong pinagpasyahan ukol sa mga pangyayari o mga bagay. Ito ay kautusan na nagmumula sa amin. Katotohanan, kami ay lagi nang nagpapadala ng mga sugo bilang isang habag mula sa iyong Panginoon. Katotohanan, siya ang lubos na nakakarinig, ang maalam. Kanya pang sinabi sa isang buong sura, sa Suratul Qadar, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna anzalnahu fi laylatil qadar, wa ma adraka ma laylatul qadar, laylatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr." Katotohanan, aming ibinaba o pinahayag ang Quran sa gabi ng kapasyahan. At ano ba ang makapagpapaliwanag sa iyo, O Muhammad, kung ano ang gabi ng kapasyahan? Ang gabi ng kapasyahan ay higit na mabuti kaysa sa 1,000 mga buwan. Dito sa gabing ito ay bumababa ang mga anghel at ang banal na espiritu. Ito ay ang si Anghel Gabriel sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon sa lahat ng bagay ng napagpasyahan. May kapayapaan sa gabing ito hanggang sa pagsapit ng bukang luwayway. Mga alipin ng Allah, ang pangalawang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang gabing ito ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng punong-puno ng pagpapala at kabutihan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah." Katotohanan aming ibinaba o ipinahayag ang Quran, ito ay sa gabi o sa pinagpalang gabi, na kung saan ang mga oras o ang mga panahon, ang gawaing pagsamba at ang mga gantimpala ay maaani natin sa isang gabi lamang na napakamabuti at may dala-dalang maraming mga biyaya. Ang mga 3 biyaya, mga alipin ng Allah, ang gabing ito ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan o mahigit kumulang 83 taon. 83 taon na isang mabuting gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala o nangangahulugan ng ating gawaing pagsamba, ang ating pagsasala, pagbabasa ng Quran o ano pa mang uri ng pagsasamba na ginagawa natin sa gabi ng Laylatul Qadar ay mas mainam pa kaysa sa 83 taon na pagsamba na tulad ng ginagawa sa ibang mga taon. Napakalaking gantimpala, mga alipin ng Allah, kung susumahin natin, kung iisipin natin ang napapaloob sa gabing ito. Napakadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala
at napakamabuti na ginawa ang gabing ito. Ginawa niya ang gabing ito na mapayapa, mabiyaya sa atin bilang mga Muslim. Kung kaya't marapat sa atin na magsumikap tayo sa paggawa ng maraming mga kabutihan sa pagsamba ng gabi ng Laylatul Qadar. Isang gabi lang naman mangyayari mga alipin ng Allah at napapaloob ito sa huling 10 araw at huling 10 gabi ng buwan na ito. Ang pang-apat mga alipin ng Allah, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa ang mga anghel at kasama rito si Anghel Gabriel. Sila ay nagsisibabaan sa gabing ito. Ang mga anghel ay naririto sa mundo na nagdadala ng maraming mga kabutihan, maraming mga biyaya, at sila ay sinasaboy nila ito ng maraming kabutihan sa mga sangkatauhan. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Dito sa gabing ito na bumababa ang mga anghel at si Anghel Gabriel sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kapahintulutan ng iyong Panginoon para sa lahat ng mga bagay na napagpasyahan. Panglimang biyaya mga alipin ng Allah, ang pagiging mapayapa ng buong gabi ng Laylatul Qadar. Hanggang sa sumapit ang Fajar o mukhang liwayway. Ito ang isang gabi ng punong-puno ng kabutihan at walang kasamaan. Ang bawat isa ay maliligtas. Ang bawat isa ay maliligtas sa kasamaan at kapinsalaan ni numan, at wala silang ibang makukuha kundi ang pagpapala, gantimpala o kabutihan na nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panganim mga alipin ng Allah na biyaya ng gabi ng Laylatul Qadar ay ang tulad ng naiulat sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, man qama Laylatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang magtayo ng sala sa Laylatul Qadar na siya ay naniniwala at nag-aasam ng gantimpala mula sa Allah, ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang mga naunan niyang mga kasalanan. Mga alipin ng Allah, kasama sa mga natatanging taglay ng gabing ito ay ang pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtatakda sa lahat ng mga mangyayari sa bawat bagay dito sa mundong ito. At katotohanan, isa sa mga kahulugan ng Laylatul Qadar ay ang gabi ng pagtatakda. Dahil sa gabing ito ay naitakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tadhana sa bawat bagay, tadhana sa bawat tao, sa bawat bagay sa mundong ito, sa buong isang taon, hanggang sa dumating ang Laylatul Qadar na susunod na taon o Ramadan. Sa gabing ito ay naisusulat ng anghel ang lahat ng mangyayari sa bawat tao o sa bawat bagay, kung ano ang mangyayari sa kanila o sa kanya, o ano ang mangyayari sa mundong ito sa loob ng isang taon o isang buong taon. Ngunit ang pagkasulat ng tadhanang ito sa gabi ng Laylatul Qadar ay maliban pa sa pagkasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala o kumpletong pagkasulat na buo ng tadhana sa bawat isa sa atin o mangyayari sa mundong ito na naisulat na o naitala na sa Lawhul Mahfuz. Katunayan, ang gabing ito ay punong-puno ng mga biyaya at kabutihan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinangarap na ito ay karangalan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikumpara natin sa ibang mga normal na mga gabi, kaya nararapat lamang mga alipin ng Allah bilang isang Muslim na sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magsumikap, tayo ay magsipag sa paggawa ng anumang mga kabutihan na napapaloob sa gabi ng Laylatul Qadar.
Tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ho ay nagsisipag, nagsusumikap, lalo't kapag dumating na ang huling 10 araw ng buwan na ito. Naiulat ni Aisha radhiyallahu anha, kanyang sinabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairiha. Ang sugo ng Allah ay nagsisikap at nagsisipag sa huling 10 araw ng Ramadan na hindi niya ginagawa sa ibang mga gabi ng buwan ng Ramadan. At naiulat din na si Propeta Muhammad SAW, kapag dumating na ang huling 10 araw ng Ramadan, siya ay nagsusumikap sa pagsamba, bubuhayin niya ang kanyang gabi. Ibig sabihin, palagian siya nagtatayo sa gabi ng huling 10 araw ng Ramadan at gigisingin niya ang kanyang mga pamilya. At mga alipin ng Allah, ang oras o ang mga panahon na ito ay pagsusumikap dapat natin bilang mga Muslim. Ipakita natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay karapat-dapat sa kanyang biyaya. Ibinigay ito sa atin ng Allah ng libre. Kung kaya't tanggapin natin ito, pagsumikapan natin na gumawa kahit man lang sa abot ng ating kakayahan. Pagbabasa ng Quran sa gabi ito, pagsasala ng tahajjud o ano pa mang mga sala na gusto natin. Pagdidikir, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin natin mga alipin ng Allah. Dahil ito na ang pagkakataon natin na ipakita sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay karapat-dapat bilang kanyang mga alipin. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, mga alipin ng Allah, ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan na napapaloob dito ang Lailatul Qadar, na napakainam na gawain dapat mo natin gampanan, dapat natin gisingin ang ating mga sarili. Dapat masunod ang kung ano ang ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Kung ano ang nais ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang nakakabuti rin naman sa atin. Isang gabi lang ho na mangyayari ito sa isang taon, na kung saan punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kabutihan. Kung kaya't mga alipin ng Allah, napakalaking kalugian sa mga taong nilampasan nila o pinabayaan nila ang gabi ng Lailatul Qadar. Pinapabayaan nila o binabaliwala nila ang napakalaking gantimpala, napakalaking kabutihan na napapaloob dito. Kalugian sa mga sinumang mga Muslim na hindi na pinapahalagahan ang gabing ito. Kalugian para sa kanya o para sa kanila na patuloy na pagsunod sa kanilang mga sariling pagnanasa. Hindi ang pagsunod sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalugian sa mga taong naludmok o nalulong sa makamundong bagay. Mga alipin ng Allah, kung ang ating puso ay hindi lalambot kapag darating ang gabing ito, kung hindi ito mangyayari na dahilan upang tayo mapalapit sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailan pa kaya? Saan pa kaya o anong panahon pa kaya tayo magbabago?
At sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi natin hikayatin ang ating sarili, kung hindi natin pilitin ang ating sarili na magbago, kailanman hindi tayo mababago. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tunay na ang Allah hindi niya babaguhin ang isang tao o isang pamayanan hanggat hindi nila binabago o hindi niya binabago ang kanyang sarili. Kahit nararapat sa atin mga alipin ng Allah bilang isang Muslim na lumapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob tayo sa Kanya, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan na nagawa. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala palagi ang nag-aantay sa atin. Depende na sa atin kung kailan tayo magbabalik loob. At binigyan tayo ng panahon na chance na napakalaking kabutihan at panahon na yan, kung hihilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo patawarin, katiyakan na tayo ay Kanyang papatawarin. Kaya't mga alipin ng Allah, hilingin din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay Kanyang tulungan sa paggawa ng mga kabutihan na napapaloob sa buwan ng Ramadan o di kaya sa gabi ng Laylatul Qadar. Dahil sapagkat kung hindi tayo tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang makakatulong sa atin o walang ibang dapat na tutulong sa atin. Aqulu, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh